Topic po natin tungkol sa pagdumi ninyo. Regular ba pagdumi ninyo? Everyday ba kayo dumudumi? Pupunta sa banyo? O yung iba, every 3 days. Yung iba, 4 na araw, hindi pa dumudumi. Okay lang ba yun? Actually, wala naman talagang hard and fast rule. Yung ibang tao, every 3 days dumudumi. Pwede rin naman yun. Possible din naman yun. Pero, merong benepisyo kung araw-araw kayo dudumi. Mas maganda pa rin kung everyday, yung iba pa nga nagiging twice a day, pero everyday, pwede na yon. Merong 12 benefits kung dumudumi kayo everyday. Number 1, pag araw-araw kayo pumupunta sa banyo para dumumi, natatanggal ang waste sa katawan. Waste removal, di ba? Siyempre, dumi yan bacteria yan, nalalabas mo everyday. Hindi nagbi-build up itong mga harmful substance, hindi naka-imbak sa large intestine natin, di ba? So, mas maganda siya. Second benefit ng araw-araw ng pagdumi, iwas constipation. Mahirap ang constipation. Pag 3 days ka hindi dumudumi, naku, antigas ng dumi mo. Parang dumi ng kambing. So, mahihirapan ka. Sakit ng tiyan mo, bloating, iiri ka pa, minsan na-impatcho ka pa, pag constipated ka, parang hindi ka makakain, parang hindi ka makahinga, paano punong-puno ng dumi ang tiyan mo. Number 3 benefit, maganda sa gut health, ibig sabihin sa kalusugan ng bituka natin. Kasi meron tayong mga healthy bacteria sa tiyan So yung healthy balance ng good bacteria, di ba, nakuha natin yung mga lactobacilli, mga probiotic. Number 4, iwas ka sa almoranas. Diba? Napakasakit ng almoranas. Ang daming tao may almoranas. Bakit nagkaka-almoranas? Dahil matigas ang pagdumi. Hindi sila daily dumudumi, kaya tumitigas. Tapos itong almoranas, parang mga laman-laman na lumalabas sa puwet, dumudugo to. Okay? Pag dumugo, yung iba nagiging anemic pa. Yung iba nasasalinan pa ng dugo. At syempre, pag dumudugo ang sa pagdumi, mag-iisip pa tayo, baka colon cancer, di ba? So, number 5 benefit, iwas anal fissure. Diba sa puwet natin, ewan ko, naka-experience kayo, kaya ito yung butas ng puwet. Anal fissure, matigas ang dumi paglabas, napupunit. Yung pinaka-muscle, yung pinakalaman ng puwet, napupunit, napakasakit niyan. Parang hinihiwa ka niyan. Kaya pag lalabas ang dumi mo, sobrang sakit. Parang hinihiwa ang laman mo niyan. So, anal fissure dahil din sa constipated. Number 6 benefit is improved digestion. Di ba? Mas maganda yung pag-digest mo. Mas mabilis kumain, di ba? Everyday, dinudumi mo. Regular flow, pasok ang pagkain, na-absorb ng katawan. Yung sobra, nilalabas everyday. Bukod sa digestion, maganda rin sa hydration. Yung dami ng fluid sa katawan. Ayaw mo naman ng LBM, diarrhea, maubusan ka ng tubig. Pag constipated naman, medyo nai-imbak din yung tubig sa katawan mo. So, balance lang kung everyday ka dumudumi. Number 7, mas gaganda ang timbang mo. Yung maintenance ng weight. Kasi mahirap yung isang linggo hindi dudumi, di laki ng tiyan mo. Parang buntis tayo, bibigat ng tiyan mo. Tapos, once a week lang, biglang dudumi ng marami. Mahirap po yun. Oo, pwedeng mag-impaction, fecal impaction. So, para normal weight, everyday, dumi ng dumi. Number 8, very important, bawas risk for colon cancer. Diba? Merong konting pag-aaral, sinasabi, pag constipated lagi, maraming dumi sa bituka, baka ilang araw na na-stuck doon, pwede dumidikit sa lining ng colon, baka lang naman nagpapataas ng risk for colon cancer. So, pag regular pagdumi, mas hindi tayo. Marami na mamatay sa colon cancer. Parang top 3 cancer yan. Number 9, regular na pagdumi, improves mood. Mas masaya. Mas masaya yung tao. Good mood, hindi nadidepress. May connection kasi pag okay ang tiyan, okay ang isipan, okay din ang puso. Pag constipated ka, kita mo, bilis ng tibok ng puso mo. Pag kumukulo ang tiyan mo, may GERD ka, nagloloko din yung puso mo, nagpapalpitate ka. So, pag nakadumi ka, sobrang sarap ang pakiramdam, improves mood, happy ka. Number 10, increase energy. Gumagana yung katawan, mas gumagana yung energy mo, pati yung hormones mo, mas maayos pag everyday nakakadumi. Balance yung pagpasok ng energy sa pagkain at paglabas. Number 11, reduce risk of diverticulitis. Itong diverticulitis kasi, ito meron tayong mga intestine, di ba? Minsan, dahil matigas ang dumi mo, nagkakaroon ng pout, parang umuusli yung laman, lumalabas. Parang aneurysm siya Pero aneurysm kasi sa artery, ito sa
large intestine. Para sa appendix na may lumalabas. Oras na merong ganitong pouch lumalabas, mag-i-stack ang dumi doon, mag-i-infection, nako, maa-admit tayo, hindi po maganda itong diverticulitis. Para makaiwas, araw-araw pagdumi, high fiber intake, iwas sa diverticulitis. And number 12, gaganda ang tulog mo. 'Di ba? Pag nakadumi kayo, relax na relax. Kung hindi ka makatulog, hindi mo alam kung dudumi ka ba, hindi ka ba dudumi. At may added benefit, sabi nila, gaganda rin daw skin. Pati balat natin gaganda kasi nalabas mo yung mga dumi sa katawan. So, paano gagawin natin para regular ang pagdumi? Siyempre, tips natin, number 1, damihan ang gulay. Ang gulay nyo dapat 2 cup hanggang 3 cup in a day. Mga kangkong, ampalaya, malunggay, basta gulay, okra, lahat yan. Maraming fiber, gaganda. High fiber, pampadumi. Number 2, damihan ng prutas, di ba? Yung prutas na pampadumi, yung 4 na P. Pakwan, watermelon, peras, pears, papaya, pwedeng prune juice, mga 1/4 cup lang ng prune juice. Iba, yung mga juice, yung mga shake, pwede mga apple na sinishake, carrot, grape. Pero depende pa rin, diba? Huwag di sobra dami kung may diabetes kayo. Damihan ang pag-inom ng tubig. Number 3 tip, diba? Pag high fiber, kailangan tubig mo, 8 to 10 glasses. Mas maraming tubig, mas malambot ang dumi. Mas walang tubig, titigas ang dumi. Number 4, para regular, dapat galaw-galaw. Regular exercise. Yung mga senior, pag senior, lagi na constipated. Paano hindi na gumagalaw? Bumabagal din yung galaw ng bituka. So, pag nag-exercise ka, mas maganda. Tapos, lastly, i-train mo sarili mo. Pinakamaganda pag dumi, kung kaya nyo lang every morning. Base sa circadian rhythm, yung every morning, medyo may tendency ka talaga dumumi. Parang gusto ng katawan mo dumumi. Kaya kung may schedule mo, ma-toilet train mo sarili mo every morning, tapos yung dami ng prutas mo, tamang-tama, o gulay mo. Pag nakita nyo matigas na ang dumi mo, damihan mo na yung gulay, damihan mo na yung prutas. Pag nakita mo, sobra na lambot ng dumi mo, nagto 2 times a day ka na ng dumi, di bawasan mo konti. Paano naman ang paggamit ng laxative, yung mga pampadumi? Actually, hindi ko nire-recommend yung mga laxative. Kasi yung sinasabi nila pampapayat. Ang problema sa laxative, iinumin mo, dudumi ka nga, kaya lang may side effect yun. Ang side effect nun, lagi ka nang iinom. Laxative abuse. Pag tinigil mo yung laxative mo, titigas ang dumi mo. So, magiging dependent ka sa laxative. Kaya pinakamaganda, yung natural way, damihan ng gulay, damihan ng tubig, damihan ng prutas, anong combination para gumanda pag dumi, laging gumagalaw. Tapos, i-schedule mo na every morning, galaw-galaw para gumanda ang pagdumi. Sana po nakatulong tong video natin. Daily na pagdumi. Ngayon, kung di nyo kaya daily, let's say every 2 days, 3 days, let's say konti lang naman kinakain mo, okay na rin naman yun. Kung every 2 days, 3 days, wala namang kaso. Pero as a general rule, kung daily, mas maganda po. Sana po nakatulong tong video. Share po natin sa ating mga kaibigan.